Next question, number 4. Sabi nito ni Helmet Industria main page. Sir Alfred, mas okay ba ang alkaline water na inumin everyday? Uy! Another good questions. Well, ito, ang pag-inom ng alkaline, depende rin po sa kalusugan ninyo. Okay, ano ko sinasabi yan? Kung ikaw ay may kidney stones, meron kang problema sa inyong bato, sa inyong panala, sa kidney stone mo, I don't recommend na uminom ka ng alkaline kasi pwede kang magkaroon ng kidney failure, no? Isa yan sa may recommend ako sa inyo. Kailangan mo pure water kasi may problem ka sa kidney. If you are suffering a kidney stone. So, dapat kung bibili ka ng alkaline, I will highly recommend to have consultations. So, humingi kayo ng consultation sa mga experts. So, sino yun? Yung mga doktor. Magpa-medical kayo, mag-general check-up kayo before you drink alkaline. Huwag po kayong magpapaniwala sa sabi na, inom kayo ng alkaline para gumaling ka. Hindi. Hindi lahat ng pagkakataon gamot yung alkaline. At hindi gamot ang alkaline, ha? For your information, hindi po gamot ang alkaline. Yan po ay nakakatulong. It may help your medicine na ma-absorb yan ng mas mabilis. It may help to balance your potential hydrogen, yung pH level mo sa katawan. Makakatulong. But it's not medicine. Hindi po siya gamot. Okay, so dahil sa hindi naman siya gamot, there's no approved therapeutic claim yan. Kaya nga hindi nag-issue ng FDA registration yung FDA natin because of the false claim, di ba? Tama naman ang ginawa ni FDA kasi nag-claim kayo na gamot ang alkaline. So prove it na gamot talaga yan. Hindi lumabas, so that's why hindi po talaga siya gamot. So, there's no approved therapeutic claim. Ang pag-inom ng alkaline is just to balance your pH level sa katawan. Kung ikaw ay may acidity, pwede kang mag-take niyan, but if not, wala. Pero check nyo rin po kung may problema kayo sa bato. So, yun ang isa sa technique natin dyan. So, hindi basta-basta. Yes, ito. Alkaline is a healthy drinking water, no? Pero wag too much pH. Dapat nasa around pH 8 lang yan, para hindi masyadong mataas ang alkalinity. Kasi kung minsan, kapag mataas ang pH level ni alkaline, ang nangyayari po sa ating katawan, kailangan pa rin ng acid sa ating tiyan para matunaw yung ating mga kinakain. So, hindi ko po nire-recommend na palagi na inumin nyo yan. Kailangan balanse. Sabi nga nila, lahat ng sobra, masama. So, dapat, ang pag-inom nyo ng mga tubig, lalo ng alkaline or ng nag-claim na gamot yan, dapat balanse lang din. Sabi ni Marcelino Antonio, gaano po ka-safe ang tubig sa kabundukan na nilalabas ng bukal at pinagkukuha ng mainom at ng mga katutubong nanirahan sa bundok? Okay, normally, kung makapapasyal ka sa part ng Pampanga, kung makakita ka ng mga katutubo doon na nagsusugat-sugat ang kamay, na nahuhukot na ganyan, ang pagsusugat-sugat ng kamay nila ay dahil sa arsenic poisoning. Yun po ang dahilan nun. At yung pagkakuba nila, pag-shrink ng mga buto nila, pagliit ng kanilang katawan ay dahil sa tinatawag nating cadmium poisoning. Yan po ay contamination ng tubig na meron po sa mga mountain areas. So ang tanong, gaano ka safe? Safe naman. Kaya lang meron siyang yung iba, yung mga lugar na hindi safe. Pero yung mga nasa mountain area, sabi nga natin, pwede bang mainom yung mga tubig doon sa mga urban area, sa lugar na wala pa masyadong pollution? Yes, pwedeng inumin. And in fact, sa Europe, lahat ng tubig pwede mong inumin. Lahat ng kanilang water line doon pwede mong inumin. Kasi nga po, malinis pa ang kanilang lugar. Kumbaga, hindi pa sila polluted like here. Ngayon, ang tanong, sa Baguio po ba, safe inumin ng tubig? Bundok yun . O, kita mo. Some places in Baguio, I could say, yes, pwede mong inumin yung tubig doon kasi mababa ang ppm, masarap ang lasa ng tubig. Pero, bakit sila nagkaroon ng gastro, di ba? Bakit sila nagkaroon ng amoebiasis, yung mga taga doon? Dahil sa water contamination. So, safe to say, nasabihin ko na hindi safe inumin ang tubig kahit sa mga mountain areas. Di ba? Hindi siya safe inumin. Pero, with the proper filtration system, pwedeng maging safe. Kailangan mo lagyan ng water filtration yan. Hindi basta iinom ka lang ng tubig kung saan-saan. Pero ang isa rin sa idea na masabi ko, mayroon akong isang ginawang video kung paano may filter yung mga tubig sa mga kabundukan. And isang tip ko din sa inyo, bukod sa filter nyo yung tubig sa mga kabundukan, wag niyong kakalimutan magpakulo ng tubig kung iinumin nyo yan. So lahat ng tubig guys, kahit yan medyo cloudy ang itsura ng tubig, basta napakuluan nyo, namatay ang bacteria, boiling point, namatay ang bacteria, tapos mag-cool down, inumin nyo pag malamig na, or warm, window, kung ano yung preference niyo. I could say that is safe to drink water, basta napakuluan. Lahat ng tubig guys, pag pinakuluan, namatay ang bacteria, dumaan sa ultraviolet sterilizer or anything na device, safe na inumin yan. Wag lang po yung talagang sobrang dumi. Sabi ko, i-filter nyo muna. After filtering, kayo ng pampakulo, takure, kalan, or what, ano may available doon sa inyo.